self-help project da ikitang ibang maasahan kundi kita. Tabangan ta an satuyang mga sadiri. No fees required. Da ikitang babayadan mga kabarangay sa attender. Remember, all for free. Naniniwala tayo na nasa pagkakaisa ang lakas. Ang lakas ay nasa pagkakaisa. Tulungan nating makapag-ipon ang ating mga kabarangay, ang ating mga sarili para sa kinabukasan. Sabi ka nga, kapag may isinuksok, mayroong madudukot. Madudukot sa panahon ng pangangailangan. We shall be creating our own savings and investment opportunity for the poor. Let us create a new beginning. Kailangan, think positive tayo. Dahil walang mangyayari sa buhay nating mahihirap kung papairali natin ang hiya, takot, at pag-aatubili sa paggawa ng mga bagay na kayang-kaya naman nating gawin. The taste of the pie is in the eating. Subukan po natin. Kita-kita tayo every Wednesday, 4:30 p.m. sa Barangay Action Center, Barangay 6 Bañadero, Legazpi City. Pasyal na mga kabarangay. Buhay mo'y magkakaroon ng pag-asa sa pagiging masipag na IWAB member ay happy ka. Paps Marco and family and an anonymous donor from Barangay 6 Bañadero. Asenso Lalawin ng politiko Nagsasalig din sa tao Sisay nangingelot sa saimo Anong takalan kan asenso Ikalawin ng gobyerno Maling magsunod ang mga tao Sisay ang dapat na modelo Buhay Barangay Salmin Limbaluan Buhay barangay, iwan katotohan, kamutakan, kan katugangan. Buhay barangay, salmin. Maray na hapon, Pilipinas. Kabus na pinag-abot kan sa tuyang broadcast mga pag-iriba sa barangay. Sangaran kan Arthur R. Marco Media Production, ang sigaw 95.5 Music and News FM. Sangaran kan sa tuyang magayon, amyable na station manager, Madam Juby Calios Diamoso, production manager, Sir Nunay Kotso. Magurulay-ulay naman kita sa laog ng sarong oras, alas 3 hanggang alas 4. Kay Riba Nindo, ang sa indong amigo, Kapitan Art Marco sa serbisyong totoo, digdi sa programang Barangay Power. Nagdaw na ko niyan in Martes, July 7, 2026. Madalion ang paglihis kan mga aldaw. Kaya kita sa mga barangay, labo-labo, ang pinagigibuta para matapos na ang satuyang mga ipinangako na mga programa, proyekto, aktibidad sa satuyang mga barangay. Sabi ko sa sekretary ko, i-prepare mo na ang satuyang mga papeles for the procurement of materials. Diyan tabi sa satuyang community piggery na kung saan mauta bako lang ito makontribute sa food security kundi ma-produce kita nin biogas energy. Siring po kan dati, pwede ka mong mag-text o mag-upload sa mga minasunod na numero
0915-333-2886. My personal number, 0917-555-3323. Ugangan, buhay barangay. Siyempre, live na live man po kita sa sakuyang Facebook personal account. Anuman ang masabi ko, anuman ang mga komento nindo. Digdi sa sakuyang programa, warang pananagutan. Luwas tabi digdi ang sigaw, 95.5 Music and News FM. Ano nasusukot ang asenso? Bago kita nag-ali dyan sa opisina, sa Barangay Action Center, may nadangog, kaming garon nagputok. Pakadangog mi ka itong tanog na ito, brown out. Paglihis ki nagkapirang minuto, uminilaw. Pero sabi kan mga pag-iriba ko, dyan sa Barangay Action Center, sa Barangay Hall, garo nga yakap marumirom, an ilaw. Marumirom tabi so ilaw. Kaya garo igwa ki problema talaga. Sa tuyang Albay Electric Cooperative, Aleco. Iwan katotohan, kamuktakan, kantakan. Sabi ni Ate Dig, marumirom nga yakap, kaya big off me, so aircon. Maluya, so kuryente. Salmin, Limbanwaan. Grabe ka importante sa tuya, sa mga tao. Sa kabos na nagkukonsumo tabi, kan kuryente, kan serbisyo ng kuryente. Kaya concern kita, ining mga pinag-uurulayan mo niyan, kung paano magiging efektibo, maray ang serbisyo kan Aleco. Sabi ni PM ron sa ko, pagkaabot ko, nakapost nga dahil ko pa nababasa, itong pinag-ulay-ulayan mi, kasi Congressman Pido Garbin Jr. Sa tuyang dating mayor and congressman, kan ako Bicol Party List, napigagibo niya ang gabos na medyos. Pero tabi ka ito na mga pinagigibo na mga substations sa mga specific na mga lugar, suporta tabi para mapakaray ang serbisyo ng kuryente, digdi sa tuyang probinsya, digdi sa tuyang syudad. Siyempre, pag sinabi tang bilog ng probinsya Kanalbay, gabos tabi nasakop kan Albay Electric Cooperative. So pera tabi ka ito, igwa ki mga ideya na ibabalik so dati ngayang Aleco 1, Aleco 2, kada distrito, Aleco 3. So mas makayon tabi na siring kayan. Takon igwa ki problema. Sa Aleco 1, duman tabi ang problema. So kung sabihon na baranga-banga, igwang problema sa Aleco 2, Aleco 3. Magkayon tabi ang ideya ngayon. Matatawan nin konsentrasyon. Itong mga nahihilingtang problema. Kung paano ta pagagayunon. Digdi sa satuyang probinsya. Digdi sa satuyang syudad ang serbisyo nin kuryente.
kung tatawan tatabi nin maninigong atensyon, ang pagpapagayon kan serbisyo nin kuryente. Specifically, dabi ang mga board of directors kan Aleco. Dahil yaon ka mo dyan. Diyan ka mo tabi tatawan ning sweldo. Igwa ka mo ki mga sweldo, allowances, para mag-isip tabi kung ano ang dapat diyan sa Albay Electric Cooperative. Anong mga dapat ang gribuhon? Dahil sabi na nga ni ngunyan mga panahon na ini, dakul an nakakariparo na sige nabi an alangkaw na. So sabi ko kaswapon, pinagkwintata, nasa 12.35 per kilowatt hour ang presyo. Pero sabi ta, compared tabi kan nakalihis na mga taon, bago nagkaiguan nin another transition from APEC to Aleco. Sabi ta, kan 2013, nagkaiguan nin financial reverses, financial difficulties. An Aleco, nakipag-kontrata, as in na-privatize, pinagmanihar in 2014 kan APEC. Kaya duman, kundi ako nasasala, na-experience na tabi so presyo na mas alangkawon. Nasabi ta kan 2013, so Aleco naglaog sa 25-year concession agreement with San Miguel Global Power Holdings Corporation. In 2014, pinadalagan tabi kan Albay Power and Energy Corporation. Ining Aleco, nadaipa nag-25 taon kan 2022. Yan tabi pinag-terminate itong concession agreement between Aleco and San Miguel Global Power Holdings Corporation through the Albay Power and Energy Corporation or APEC. Dahil daiman nagkagiribo itong kontrata na inot sa kabos mapagayon ang serbisyo kan elektrisidad digditabi sa satuyang probinsya. Kaya arog tami kayan so nangyari from 2014 until 2022 na eksperyensyahan ta na uminar lang kawon tabi so mga bayadan kan mga konsumidores pero maluya sa serbisyo. So ngunyan, igwa kita ki mga urulay-ulay na baka ngaya i-privatize because of the present situation. Nagkakaigwa naman nin financial difficulty an Albay Electric Cooperative. Pero nahihiling tatabi na igwa ki sarong tawo na nagpapahayag kan sa iyang concern manungod tabi kung paano pakakarayon inot sa kabustabi ang sa iyang mga pasilidad through the infusion of fund from the national government through the Ako Bicol Party List. Kan mga nakalihis na aldaw last year. Nahiling tatabi na igwa ki pundo ngunyan siguro mahihiling tanayan sa indang mga report kung ining mga pinagigibo na mga substations sa mga specific na lugar makakatabang sa pag rehabilitate kan Aleco. Pero ang pinagbabantayan niya to ining mga programa kan Albay Electric Cooperative na
pinag-isipan kimaray, pinag-adalan kan mga miyembros kan board of directors. Hindi yan magayon na tutukan tabi nila kung paano ang gigibuhon. Sabi na nga ni, ang kooperatiba is not profit-oriented. Unlike private corporation na pinag-mention na rita. So dati, na nag-take over in 2014 until 2022. Ang pribadong korporasyon, di San Miguel Global Power Holdings Corporation. Nasabi na pinadalagan tabi through the Albay Power Energy Corporation or APEC. Siyempre, dahil pribado, profit-oriented tabi yan. Kaya ngunyan, ang issue, paano papakarayon ang serbisyo kan Aleco na kita mag-resort to privatization. O yan tabi dapat na mahiling ta sa mga pinagigibo kan sa tuyang mga tiniriwalaan dyan na mga miyembro kan board of directors na pinag-iilihir tabi yan through the General Assembly. O yan tabi an kuyan, nagkaigwa kamo nin mandato sa paagi tabi kan pag-ilihir sa Indo bilang miyembro kan board of directors. So pinag-aasahan ta na kamo ang pinakatama na mga tao na maisip kung ano ang satuyang pwedeng mga gibuhon. Kami digdi sa bilang mga consumers. At the same time, yaon kami nagsiserbi sa barangay. Yaon lang kami sa pagtabang. Sabi ko nga ni, kung ang satuyang mga barangay electrician, i-train tabi kan Aleco na in case of mga emergency, pero tatawan tabi ning special training so samuyang mga barangay electrician. Pwedeng makatabang tabi ni na mga local government units, ang mga munisipyo, syudad. Handa man inita kabus man tabi ni gusto magayon ang serbisyo. Dahil sabi na, ang serbisyo nin kuryente is not a luxury. It is an essential public service. Kaya, yaon kita na matabang, provided dabi na ipahiling man kan mga board of directors na igwaman sida nin mga pigpaplano. Sa lado tabi kan liga ng mga barangay sa Legazpi, nahihiling ko na medyo mabilis tabi ang aksyon kung igwanin mga pinag-aapod na power interruptions. Igwa ki mga brownouts. Si Mr. Jonathan Jonathan sa Dueste Nang, miyembro kan sa muyang group chat. Di-text mi duman, mina-action tabi siya. So ano pa ang pwede tang giribuhon na magtatarabang tabi kita para mapagayon ang serbisyo nin kuryente bako lang sa siyudad nin Legazpi kundi sa bilog na probinsya nin Albay. Barangay Salmin Hinbanwaan Buhay barangay Iwan katotohanan Kamuktakan Kantatugangan Padagos na po kita kan sa tuyang pag-uri-istorya. Ilingon na tabi ni, Antonio Briones, a.k.a. Papaton, is watching right now. Maray na hapon tabi sa imo, Padi, Papaton.
Malin Ventura Balitian is also watching right now. Sabi niya, good afternoon, Tabi Nong. I would like to thank through your program sa pagtabang sako ni Mayor Hisham. Ayan naoperahan na po ang mata ko in the right eye. Just hoping na matawan giraray akong tabang digdi sa sakong mata. Siguro duaan na problema ni Malin. Thanks, Mayor Hisham, Councilor Boots, Diyos ang magbalos. Okay. So nagpapara message tabi ini. Si Malin Ventura Balitian sa tuya, digdi sa programa, nag-aapot siya kay ini na free cataract operation, free eye operation. Ngunyan, nag-text naman siya na naoperahan na siya sa iyang right eye. Na sana siguro mga pirang bulan, pwede na naman sa ibong. Sasabi niya, just hoping na matawan giraray, akong tabang, digdi, sa sakong mata. Sabihon so sa ibong naman. So sabi ko nga pirming yaon si Mayor Hisham ang mga programa niya. Na mamalisyahan na baga para sa mga Ligaspenyo programa from womb to tomb. Kabos na stages of life from conception. Luluwal pa sana. Pigkukonsib pa sana an aki sa tulak. Igwa si Mayor Hisham nin mga programa pasiring tabi sabita all stages of life Abu Dhabi duman sa burial assistance. Ako na hiling tatabi na matita so sa tuya mga amigo na halos nagpapasalamat kay Mayor Hisham na kung hihilingon ta all stages of life yaon an sa iyang mga programa. Kaya saludo tabi sa imo Mayor Hisham. Ano nasusukot ang asenso? Alawin ng politiko. Ayan tabi, ang sabi ni Padi Papaton, maurag talaga si Mayor Hisham Ismail pag-abot sa pagtabang Padi Cup. Hindi tabi na mga feedback na ini. Talagang Mayor Hisham deserve this good comment. Mga maray na comment through their actual observation. Actual tabi ni na si Mayor Hisham, sabi ni Padi Papaton, warang pigpipili. Wala siyang pigpipili. Talagang yaon an sa iyang pagtabang. Kaya saludo kita kay Mayor. Pasalamatan ta an sa tuyang mga sponsors na sabi na kung wala sinda, wala man po kita digdi. Ang programang ini atud po sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Honorable Hisham B. Ismail, Mayor, City of Legazpi. Smile always. Banyadero Consumers Cooperative Water Refilling Station. Your health is our primary concern. Ano pa mga kabarangay sa refilling station tabang na? Safe drinking water, padagos na, ipatronize na. Empowered Women Association of Barangay Banyadero or IWAB, ang puwersa nin mga kababaihan laban sa kahirapan. Mga kabarangay, sa tahaw nin mga kadipisilan, kagabatan sa buhay asin pagtios, kan mga pobreng sektor sa mga barangay. Dahil kita mawaran ning pag-asa na pwede tapang maiahon sa pagtios, asin maiangat ang satuyang mga pamuhay-buhay sa maabot na panahon sa paagi ning bayanihan. Ang sabi nga hindi natin kasalanan kung isinilang tayong mahirap. Ngunit ang mamatay tayong mahirap sapagkat wala tayong ginawa
para maiangat ang sarili sa hirap ay kasalanan nating lahat. Sa makatwid, ngayon na panahon para dahan-dahang iangat natin ang ating mga sarili sa hirap ng buhay. Magtulungan tayo. Opo, mabigat na gawain. Pero kahit anong bigat ng binubuhat, kapag tulong-tulong ay magaan ang pag-angat. Ganito na lang mga kabarangay. Ang Empowered Women Association o Barangay Banyadero or IWAB in cooperation with the Barangay Council o Barangay 6 Banyadero, Legazpi City ay isang bagong organisasyon na handang tumulong para bumangon tayo mula sa kahirapan sa pamamagitan ng programa nitong Savings, Investment and Loan Program. We are opening our doors to all those interested, open and voluntary. Magkakaroon tayo ng IWAB New Membership Orientation every Wednesday, 4:30 p.m. at the Barangay Action Center, Barangay 6 Banyadero, Legazpi City. This is a self-help project da ikitang ibang maaasahan kundi kita. Tabangan ta an sa tuyang mga sadiri. No fees required. Da ikitang babayadan mga kabarangay sa pag-atendir. Remember, all for free. Naniniwala tayo na nasa pagkakaisa ang lakas. Ang lakas ay nasa pagkakaisa. Tulungan nating makapag-ipon ang ating mga kabarangay, ang ating mga sarili para sa kinabukasan. Sabi ka nga, kapag may isinuksok, mayroong madudukot. Madudukot sa panahon ng pangangailangan. We shall be creating our own savings and investment opportunity for the poor. Let us create a new beginning. Kailangan, think positive tayo. Dahil walang mangyayari sa buhay nating mahihirap kung papairali natin ang hiya, takot, at pag-aatubili sa paggawa ng mga bagay na kayang-kaya naman nating gawin. The taste of the pie is in the eating. Subukan po natin. Kita-kita tayo every Wednesday, 4:30 p.m. sa Barangay Action Center, Barangay 6 Banyadero, Legazpi City. Pasyal na mga kabarangay. Buhay mo'y magkakaroon ng pag-asa. Sa pagiging masipag na IWAB member ay happy ka. Paps Marco and family and an anonymous donor from Barangay 6, Banyadero. Sisay nangingelong sa saimo. Anong takalan kan asenso? Ikalaw ini. At sa tuyang oras, mga kabarangay, 20 minutos bago mag alas 4. Time check is brought to you by Mayor Hisham Ismail. Sabi ni Padi Papaton, pati padikap si Hermana bilibon kay Mayor Hisham Ismail. Tapig apot siya kung may bayadan pa sa ospital, ta babayadan niya. Iwan katotohan kamuktakan. Una-unaon mo ba ini na mga magayon na feedback, ha? Mga talagang tunay na namamatian kan mga ligaspenyo. Yaon ang concern ni Mayor Hisham. Binbanwaan. Okay, balik tabi kita duman sa pinag-uurlay-ulayan ta. Manungod tabi kan serbisyo nin kuryente. No, daiman ki perfect na management. No, kaya ining Aleco bilang sabi ta is not profit-oriented dahil nga ni kooperatiba. Unlike private corporation. Na kung ipa-privatize kita, dahil nakita ki aasahan na pwedeng bumaba pa ang presyo. Dahil nga ni profit-oriented na experiensyan ta na from 2014 to 2022. Sabi ta na nga ni dumang kita nagkuha sa concern sa satuyang mga kababayan na albayano. Kaso bago pigsabi ta, kung magayon tabi ang serbisyo, yaon ang care concern ni Mayor Hisham sa mga ligaspenyo. Dapat igwaman tabi kita, not only for Legazpi, but for the entire province of Albay by giving them the good services
kan sabi na nga ni ang electric services is not a luxury but a public service, public utility. Kunyaon tabi ang concern niya to, na igwamang kita pwedeng gibuhon. Nakan nagkakarandidato, igwa ki mga plataforma di gobyerno na arog ka ini ang gigibuhon ta. Para mapakaray niya to, mapagayon ang serbisyo, mapagianan ang mga albayano, maray na serbisyo, ababaan na babayadan ng mga bills. Yun tabi ito so trabahuhon ta. Sabi ta na nga ni, gabos na mga local government units, nagkakaipo tabi, naggagamit nin kuryente. Yan tabi ang kuyanta. Pagtarabangan ta, nadai na tabi ini itao sa private corporations. Dahil na i-privatize. Bago tabi, kung talagang last recourse, dahil na talaga kaya, itao sa pribado para iyon magmanihar, at least ipinahiling ta na igwa kita pigigibo. Arog mo niyan sa pinagigibo ni Congressman Pido Garbin Jr. Saludo kita. Dahil pinagigibuhan na medyos. Pwera kaya ng mga pinagtutugdok ng mga substations duman sa mga particular na mga areas. Magayon tabi na indikasyon na ikaw kita kipigigibo rather than na ito lang na tataramta na arog ka ini ang gigibuhon dahil mang ki-aksyon. Pero kung gigibuhon tatabi yan, asin igwa ki mga aksyon, pasiring tabi duman, dakol ang pwedeng mangyari na pagtatarabangan para dailang tabi maitao ang management of Aleco sa private corporation. Saro tabi dyan na pinaghihiling ko na magayon na ideya kung igwa ki official na gigibuhon tabi na isubject an Aleco for external audit. Bako man tapig dududahan niya to. Ang mga nagkukumpesto kan management of Aleco. Pero dahil sabi ta na nga ni, na ang bakal kan kuryente, ang bakal kan kuryente, asin ang pabakal sa mga konsumidores. Kasuhapon, pigsabi ta na dati 4. Pero sa pag-aralangkaw kan mga presyo, mga kabarangay, karo kuya na, uminalangkaw man. Halimbawa ngaya, bakal ngaya, kung dahil sa pag-aralangkaw baga kan mga presyo, na doble. Halimbawa ngaya, 8. Ipinabakal na 12.35. Kuyanta na lang. Let us presume that due to the escalation of prices, dahil tabi duman sa pag-increase kan mga presyo nin petrolyo, yan tabian kuya, nagdubli man ngaya. Ipinabakal na tapig computer na tabi ni Kaswapo na kada per kilowatt hour 12.35. So nakumputan ta duman sa satuyang bill exactly. So halimbawa 7 o 8 ang bakal, dahil nagmahal na. So presyo ngaya duman sa babakalan tabi kaining kuryente. Duman sa wholesale electricity spot market, WISEM. Duman tabi nagbabakal an Meralco, an mga electric cooperatives including the Aleco. Pero tabi kan ibanindang pigbabakalan ining WISEM, the wholesale electricity spot market,
o itabi ang nagsusupply kaining kuryente. No, halimbawa, ang bakal ninda, 7 or 8, 12 ang babakal ninda. So, approximately, kung ira-round up ta, 5 pesos per kilowatt hour. No, ngunyan, yan tabi na 5 pesos na yan, na markup, dahil taman pigsasabi na dilinsya na tabi yan. Because the cost of operation will still be charged. Dumantabi sa markup na nahiling ta, na wara man tabi kompetensya, digdi tabi sa area na kung saan nag-ooperate an Albay Electric Cooperative. So para ipahiling, for the sake of transparency, kung magigibo tabi, kan sa tuyang mga leaders, na paghiling-hiling tatabi, na sa mga post tabi ni Congressman Pido Garbin, talagang matabang siya sa mga albayano. Na nahiling ta na siya nagtao nin fund, ako Bicol Party List, para tabi sa improvement of facility na pinag-mentionar ta. With the idea of adapting Aleco 1, Aleco 2, Aleco 3. Kaya ito bagang divide and conquer. I-divide da, tapos we conquer the problems. Diyan tabi sa mga paaging yan, mahihiling kang konsisay tabi an desidido na magtaonin solusyon kaining essential public services. Sabi ta na nga ni, electricity is not a luxury. It is an essential public service na dapat tawan tatabi nin maninigong atensyon. Yan ang kuyanta. Kung sisay, ang kuyantabi dyan, madut-dut kan problema. Dahil existing tabi su Aleco. Dapat igwalang matabang. Primero, hilingon kung may problema ang management. Tamas kaya tabing infused niya to dyan in capital. Pag dahil tabi bako sound and management dyan tabi sa Aleco, wala kitang aasahan ng mga Bicolano. So hilingon, hilingon ta mga kabarangay. Yaong kita, dakulong kitang pwedeng pagtarabangan dahil gabus kita naggagamit ng kuryente. Pwede tabi na mag-emanate ining mga inisyatibo sa board of directors. Ano ang mga gusto ninda para sa improvement. Yan tabi ang pinakainot na dapat na maggibo ka yan because the board is the policy making body. Kaining kooperatiba. Diyan tabi sinda pigbabayadan. Mag-iisip sinda. Initabi na mga nasa pag-serbisyo. Sa sabi na nga ni, halimbawa, si Congressman Pido Garbin, grabe sa iyang gustong isuporta, itabang. How much more? Initabi na yao na mismo sa laog, nahihiling ninda. Right there, under their nose, nahihiling ninda kung ano ang problema. Kung sindatabi ang masabi kung ano ang problema, 50% solved na tabi yan. Pag na-identify mo ang problema. Pag na-identify mo ang problema sa management, 50% solved ang problema. Dahil mo pagigibuhan ki manindigong aksyon. Kung sa indaki matabang. Digna Loresto is watching right now. And sa tuyang oras, mga kabarangay, is 10 minutes bago tabi mag alas 4. Time check is brought to you by Mayor Hisham Ismail. Araw ini ng politiko. So kasubanggi, medyo napirot kita. Ta pinaghiling niya to
So first day kan impeachment trial kay BP Sara Duterte. Okay, nahiling taduman na question. Mahigot na question ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang pagpili kan Senado kan presiding officer kan impeachment trial. Na napili ninda through voting, napili ninda si Senator Escudero. Kaya nahiling taduman na sabi ni Senator Alan Cayetano, ang pagpili ngaya kan presiding officer is unconstitutional. Dapat ngaya ang Senate President ang mag-preside over the impeachment trial. Dahil na elect from among themselves. Dahil unconstitutional ngaya. Okay, igwaki mga nagtaram na iba, pero ang istantabi kan Senate President duman sa mga pahayag igwaki in favor kan ginibong pagpili, igwaki against, particularly the Cayetano senators na dapat ngaya ang Senate President si Senator Win Gatchalian must be the one to preside. So challenge sa iya. Challenge sa iya ito na mag-preside. But they continued with the election. Pig-elect ninda. As in, nahilihir by the majority si Senator Escudero from Sorsogon, Bicolano. Na ilihir. Sabi ni Win Gatchalian, ang Senado ngaya, gibo, they have amended the impeachment rules prior to the impeachment trial when the Senate was converted to convert na to senator judges. So, mga senador, ginibo ng senator judges. Kaya ngaya, previous plenary sessions, pinag-aktwaran mi na ngaya. Pinag-atwaran. It has been approved and enacted by the Senate. Na arog ka ini ang mga rules on impeachment, including the voting, the selection of the senator na ma-preside over the impeachment trial. Kaya duminiritso sa election despite the opposition of Alan Peter Cayetano. Kaya sabi ninda, unconstitutional nga yan. So sabi man tabi kansarong senador ni Kiko Pangilinan. Dahil kaya ini na first day of the impeachment trial of the Vice President, dahil na nga kita pwede digdi mag-debate or amend the rules. Na dapat nga ginibuta yan duman sa plenary. When the Senate has been acting as a legislative body. Not this time na nag-a-action as senator judges. Kaya kung may reklamo ka ngaya, darahon mo sa Supreme Court. Okay. Kasabi ni Win Gatchalian, pinagdebatihan ta na ngayon eh. Pigsabi niya sa petsa, dahil tao garing na take note. Pinagdebatihan ta ngayon eh, arog ka ini ang gigibuhon ta
sa impeachment trial, including duman sa pagpili kan presiding officer. Ha? So dahil man nga kinag-kontra naman. Dahil man kinag-kontra. Na-aprobaran unanimously. Kaya na-aproban ito. Na arog ka ito ang gigibuhon. Pero pag abutabi kan oras na implementer na nila sa proseso, here comes Alan Peter Cayetano. Na pinagko-question niya ang constitutionality of electing from among themselves a presiding officer. Dapat nga so Senate President ang mag-preside over the impeachment trial. Yan tabi so pinaghihiling ta kasubanggi. Nakapagtaraman nga ni duman si Senator Ruben Padilla. Dahil ang paghiling ngayon na kung ano anywhere ngayon in the Constitution dahil man nagsasabi na bawal ang pagpili kan presiding officer from the senators. And specifically mentioned na kung ang president iyo ang subject for impeachment. Kuyan ang Supreme Court Justice iyo ang ma-preside. Iyo tabi ito ang kuyan ang specific duman sa Constitution. Kaya nga kung may kuyan igwa ki ambiguity, igwa ki mga dapat i-explicar, maduman nga kita sa records na kung ano ang rason tayo tabi ito ana sa Constitution duman sa mga discussions, debate of the framers of the Constitution. Kaya sabi ni Ruben, kung naniniwala ngayon tayo na may likha ang poong may kapal. Digdi nga so mga framers of the Constitution, kung ano ang pigsasabi nila, na in all other impeachment, other than the impeachment of the President na ang Supreme Court Justice, Chief Justice, the Supreme Court Chief Justice, yung nga ang preside over, ang Senate President must preside over impeachment cases. Buhay Barangay. Okay, kaya sabi ko, pigihiling ko na si Cayetano, dahil tabi kuyan, dahil siya kontra, kaya itong nasa plenary sinda. If he was present during the debate, na pinag-discuss ninda itong amended impeachment guidelines, impeachment process, including the election, can ma-preside duman sa impeachment trial. Sabi ko, Alan Peter Cayetano is stoop from going against, from questioning the principle of estoppel may apply. Kaya lang ang kwento diyan na ang estoppel does not apply to unconstitutionality kaining mga acts na pinagigibo. Pero sabi ko, sa barangay nangyayari man tabi yan. Itong kuyan mga discussions sa Senate, nangyayari man tabi ito sa barangay. Halimbawa, nag-ibo tabi kita nin mga house rules sa barangay. Pag nagdidebate, no opposition. Daing nag-kontra. Halimbawa, itong mga office duty. Daing nagkontra. Puro sila nagpirma. Nag-implement na kita, may nagkontra na. By estoppel. Dahil siya pwede magkontra duman sa inaprubaran, kaiba siya na mga policy guidelines
dahil siya uminuyon, nakanigwa pa, mga kabarangay, kipagkakataon para mag-debate duman sa pinagigibo ninda na in our example, ito tabi na house rules. Pagkatapos, makontra siya. So, dahil tabi, pwede na kaiba siya duman sa pagibo kay itong house rules ninda, and later on, pag nagbago sa isip niya, makontra siya. So, for the stability, kaining sa tuyang mga rules, the policy, the doctrine of Estoppel comes into play. Inabot na naman kita kan sa tuyang oras mamamaram, sangaran kan sa tuyang station manager, Madam Juby Calius Llamoso, production manager sa Nuray Kotso, inian sa indong amigo, Kapitan Art Marcos sa Servisyo. Nagsasabi, bye-bye, Diyos ang magbantay. Buhay barangay Salmin Nimbanwa